to the praise of His glory. Mga kapatid, ang partikular na aklat pong ito ay isinulat ni Paul para sa mga mananampalataya sa Ephesus. Pero hindi lamang exclusive na para sa kanila ito. Sinasabing ito rin ay isang sulat circular or circular letter. Ang ibig sabihin, layunin ding ito ay mabasa ng lahat ng mga iglesia na itinatag ni Paul sa buong panahon ng kanyang mga missionary journey. O dahil po dyan, ang mensaheng nakapaloob dito ay pwedeng maging realidad at pwedeng applicable sa bawat isa sa atin since it is a circular letter. Mapapansin din po ninyo na sa simula pa lamang po ng sulat na ito ay pinakilala na agad ni Paul ang sarili niya bilang isang apostol. Hindi sapagkat para bagang isa siyang egomaniac o title conscious, sabik sa papuri, sabik sa parangal ng mga tao, kaya niya mabilisan at maagang sinabi, ako ay apostol ni Kristo. Hindi po gayon. Sa halip ay yung kabaliktaran pa nga. Dapat po nating maalala kung saan ba siya nagmula. Si Paul po ay siya ring soul na umusig sa iglesia. Kung maalala nyo, kinaladkad po ni Paul ang maraming mga Kristiyano patungo sa bilangguan. Binantaan po niya ang marami pang iba na sila'y ipapapatay kung hindi sila titigil ng pagsunod kay Hesukristo. Ang mas detalyado pong banggit tungkol dyan makikita natin sa Acts chapters 8 and 9. Pinaniniwalaan po na siya rin ang nagbigay ng hudiyat upang tuluyan ng wakasan ang buhay ni Esteban ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagbato dahil po sa paninindigan ni Esteban sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, yan po ang nakaraan ni Paul. Nagpatuloy po yan hanggang isang araw ay katagpuin siya mismo ng Panginoong Hesus on his way to Damascus, at doon sa encounter na yon ay nakakilala siya sa Panginoon, at sa encounter na yon ay naligtas siya. Dahil dyan, ang pangalan niya ay binago. Mula sa pagiging Saul ay naging Paul the Apostle, na ang payak na kahulugan ay ang abang isinugo. Yun ang ibig sabihin ng Paul, aba. Aba lang siya. Maliit na tao lang siya. At siya sa kabila ng kanyang pagiging aba ay isinugo. Tila baga ang sinasabi po ni Paul sa mga kapatid sa Ephesus, ang salita na aking itinuturo sa inyo ngayon ay hindi talaga aking salita. Isinugo lamang ako. Kaya walang pagmamalaki sa likod ng pagpapakilala niya na siya ay si Paul ang apostol. Nililinaw niya na yung salita na aking binabahagi sa inyo ay mga salita ng Panginoon. Nililinaw niya na siya'y siya dahil lamang sa kalooban at dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Mananatili po sana siyang mamumusong. Mananatili po sana siyang mamamatay tao. Mananatili po sana siyang manguusig ng iglesia kung hindi may unang ginawa ang Diyos. Nagpakita si Hesukristo sa kanya na siyang nagdala ng tunay at tuluyang pagbabago sa kanyang pagkatao. At ito po ang mensaheng ibinigay ni Hesukristo sa kanya para sa mga taga-Ephesus at para na rin po sa ating lahat. Muli po, sino po ang sinusulatan nyo dito? Well, specifically, ang church sa Ephesus. Bagamat sinabi na nga natin na ito ay kinukonsidera din na isang circular letter. So, babasahin din ito sa Galatia, etc., etc. Sa iba, at maging tayo ay nasasakupan noon. Pero specifically, itong sulat na ito ay para sa mga taga-Ephesus. Ito pong Ephesus ay isang lungsod na itinuturing na isang major port city. Isang lubhang mayamang sentro
ng international commerce nung panahon na yon. Kaya nga, nakikinig ako na ang difficulty ng evangelistic work ni Paul doon. Sapagkat kung walang sense of need ang tao, mahirap po abutin ng gospel. Have you noticed that? Pagka ang tao ay kompleto sa sarili niya, pagka ang tao ay walang pagkadama ng pangangailangan sa Diyos, everything is going well, hindi po siya handa nabigyan ng oras ang gospel, ang ebanghelyo. Bukod pa po dito, napaka-immoral din ang lungsod na ito. Marahil ay maaalala ninyo na ito ay sentro ng pagsamba kay Artemis o Diana. Si Diana ay isang fertility god. At bahagi po ng regular na gawain ang pagsamba sa Diyos-Diyosang ito, o bahagi ng regular na gawain sa pagsamba sa Diyos-Diyosang ito ay ang ritual ng prostitution na ginagawa mismo sa loob ng templo. Sa loob ng templo ni Diana. Inaakala nila ito'y paraan ng pagsamba sa Diyos, na sila ay nagsasagawa ng prostitution. Interestingly po, ang templo ni Diana ay ikinukonsider na isa sa mga 7 wonders of the ancient world. Meaning to say, napakaganda ng templong ito. Marami, napakalaki, napaka-intricate ng design, etc., etc. Ito ay kumakatawan sa kayamanan, sa kasaganaan, sa kaunlaran ng Ephesus. And yet, malinaw na malinaw kung gaano din at the same time kalayo ang puso ng Ephesus sa Diyos. May mensahe sa atin yun eh. Ano yung mensahe nito? Na pwedeng ayos sa iyo ang lahat. Pwedeng malusog ka, pwedeng maunlad ka, pwedeng ang lahat ng hawakan mo nagiging ginto, so to speak. Pwedeng nagtatagumpay ka, and yet, ang puso natin ay pinakamalayo sa Diyos. Sapagkat gayon ang nangyari sa Ephesus. Mayroong anyo ng relihiyon, pero alam natin na ito'y hindi katanggap-tanggap sa Diyos. In fact, pwede nating gamitin yung terminong kasukasuka sa Diyos. Ang lahat ng ginagawa nila na mga pagre-relihiyon, you see. Magsilbi po nawa itong paalala rin sa atin na baka gayon din ang ating kalagayan. Bukod dito, pangit din po at mabagsik ang pakikitungo ng mga mamamayan sa Ephesus sa mga Kristiyano. Sapagkat banta po sa kanilang klase ng immoral lifestyle at maging sa kanilang business of idolatry ang pananampalatayang Kristiyano. Kaya ayaw nila dito. Ayaw nila kay Paul. Kagaya ng ating makikitang nakatala sa Acts chapter 19. So, in short and in summary, ito ang spiritual climate sa Ephesus sa mga panahon na yon. Sounds familiar, di ba? Bakit? Ganun din ang spiritual climate sa panahon natin ngayon eh. Sa aming pagkukwentuhan ni Ma'am Tess na nababanggit ko, I wonder kung halimbawa wala kang nararamdamang kasiyahan sa pagdalo sa simbahan, dadalo ka pa rin kaya? Yun nakakatakot na pilitin nating hanapan ng sagot yan, baka mabigo lang yung ating puso eh. Mahari kasing, mahari it's the community, it's the fellowship. Kaya ka nandito, napakadali tayong madaya na pwedeng hindi na yung Diyos ang dahilan ng ipinupunta natin dito. Amen? Pwedeng may ibang mga bagay na nasa likod ka maliban sa Diyos. O di kaya halimbawa, meron kang karamdaman, ikaw pa'y magtutumulin pa rin sa presensya ng Diyos. Kung imbis na lahat ng hawakan mo maging ginto, lahat ng hawakan mo nabibigo, lalapit ka pa rin ba sa Diyos? Pero napaka-posible pong mangyari yun no? Napaka-posibleng mangyari yun. At nawa ay maging tama ang ating motivation, maging tama ang diwa natin. Kaya nga sabi ko, kung mapapansin natin, halos walang pagkakaiba itong dinescribe ko sa inyo sa hangin na atin mismong nilalanghap spiritually
sa ating sariling bayan, sa ating sariling community. Yun yung napupulsuhan nating damdamin din ng marami. Hindi lang sa labas, pwedeng sa loob natin. Hindi po ba? Kaya sa sulat na ito ay tinatangka po ni Paul na ipaalala sa kanila kung sino ba talaga sila. Tinatangka ni Paul na idiin sa kanila kung sino sila dahil sa pagiging na kay Kristo nila. Wika niya, kung babasahin nyo o kung babalikan natin yung ating mga binasa kanina, wika niya, kayo'y mga ibinukod, kayo'y mga pinabanal, kayo'y mga pinapaging tapat ng Diyos mula nang kayo'y sumampalataya at tumanggap ng biyaya, tumanggap ng kawaan, tumanggap ng kapayapaan mula sa Diyos. In other words, you must realize how blessed you are for being in Christ. Masaya ka ba? At ano nagpapasaya sa'yo? Yung po bang binasa natin dito, nakaka-relate tayo? At kung nakaka-relate ka, nagdadala ba ito sa atin ng di kawasang kasiyahan? Ibinukod ako ng Diyos. Pinaburan ako ng Diyos. Tinanggap ako ng Diyos kahit hindi ako katanggap-tanggap. Inari niyang kabilang ako sa kanyang sambahayan. Naniniwala po ako mga kapatid at may suspecha akong ito din ang paalalang kailangan ng marami sa atin kung hindi man ng lahat sa atin sa mga sandaling ito. Sipin ninyo, marahil po nang matanggap ng pastor sa Ephesus, ang sulat na ito ay buong excitement at agad-agad niyang ipinatawag at tinipon sapagkat ito nga isang sulat. It's an epistle. Agad niyang pinatawag at tinipon ang lahat ng mga kapatiran doon upang basahin sa harapan nila ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Paul. Maririnig nila ang mensahe ng Panginoon. Una, dapat yung excitement, unang nakikita sa atin mga magulang, mga older ones. Every time na napapasailalim ka ng pulpit ministry, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong makarinig mula sa Kanya. Muli ano ang diin ni Paul? Ako'y sugo lamang, ako'y apostle lamang. Aba, maliit. Walang kwenta, lowly. Ako'y tagapagdala lamang ng mensahe ng Panginoon. So maririnig nila ang mensahe ng Panginoon. At dahil dyan, ano ang tamang attitude? Marahil yung pastor ng Ephesus ay nagsasabi sa buong community, dahil makakarinig tayo ng salita ng Panginoon, ng mensahe mula sa Panginoon, iwanan ninyo ang iba ninyong mga kaabalahanan. Doon ako nang gagaling. Bakit? Para sa akin ay napaka-klaro dapat. Ito ang guhit. Hindi nyo pwedeng tatawirin ito. Pagdating sa salita ng Panginoon, pagdating sa pagsamba sa Panginoon, hindi yan negotiable. Sabi ko nga, simple-simple, babaliktarin nyo lang. Pag may activity sa school, papayag ba ang mga anak natin, huwag ka nang umattend dyan? Baka tayo nga ay kasama pa sa gumagawa ng paraan. Barating lang nila, kahit gaano kalayo, kahit gaano kamahal. Ano ini-impress natin sa puso ng ating mga anak-anak? Kung pagdating sa salita ng Diyos, pwedeng baliwala. So iwanan ng iba ninyong mga kabalahan. Iwanan ng anumang umuukupa. Iwanan ng anumang pumupuno sa inyong isipan. Makikinig tayong lahat ng salita ng Panginoong ipinadala, especially para sa atin. Hindi ba ganon? Darating ang sulat ni Paul. Sulat ng Panginoon through Paul. Walang ibang gagawin. Lahat tayo makikinig. Alam ninyo, experience natin yan
sa ating mga anak, kapag sobra sila excited, marahil ay galing sa eskwela, dahil sa kasabikan, sa pagkukwento ng isang bagay o isang pangyayari, nakakabulol-bulol yung mga anak natin, di ba? Kung merong espesyal na nangyari sa kanilang eskwela, nakakabulol-bulol ng pagkukwento. Kung pwede lang sabihin lahat ang gusto nilang sabihin ng walang patid at walang hingahan. Kung pwede lang, gagawin nila yon. Excited eh. Mga kapatid, gayon po si Paul dito. So mahalaga yon. Hindi lamang yung audience ang dapat gayak, ang dapat maglaan ng buong oras, buong puso, buong pag-iisip dahil sasalitain ng salita ng Panginoon. Maging yung mga ngaral ay dapat kakitaan ng kakaibang level ng excitement dahil ang ipapahayag niya ay salita ng Panginoon. Kaya hindi palaging ang audience sa sisisihin. Meron pong malaking obligasyon din ang tagapagbalita ng salita ng Panginoon. So gayon po si Paul dito. Alam niyo sa original language, ang talatang ating binasa ay isang mahabang pangungusap, isa lang. Yung Ephesians 1:1-14 ay isa lamang pangungusap sa original. Isipin niyo yun. Isang pangusap, sabi ko nga, walang hingaan. Napaka-excited ni Paul na dire-diretso. Sa Greek po, ito ay binubuo ng 202 words. Walang kamas. Walang anumang punctuation. Na dire-diretso pong nagpapahayag kung sino tayo dahil kay Kristo at kung ano-ano ang di mabilang na mga pagpapalang ating tinamo dahil din sa Kanya. So, regardless of what you are going through right now, if you are a believer, I want you to be encouraged. Be encouraged. Be encouraged by the understanding that you have already been blessed by the Lord beyond measure. You have already been blessed by the Lord over and above what you are able to ask or even think. Hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataong matawag na anak ng Diyos. Hindi lahat ay pwedeng mag-claim, ako ay tinanggap ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Hindi lahat. Kung ganyan ang iyong patotoo, kung ganyan ang iyong karanasan, dapat, of all people, ikaw ang pinakamasaya. Ikaw ang pinaka-excited. Yung cancer, yung relational problem, yung financial difficulty, lahat po na yan cannot change these wonderful spiritual realities that we have in Christ Jesus. Amen? Hindi kayang baguhin yan. Patong-patong ang problema, lilipas yan. Pero isa ang mananatili magpakailanman, kung ano ang standing mo dahil sa ikaw ay na kay Kristo. Hindi yung pwedeng nakawin sa atin. So, alam niyo, sa maraming pagkakataon, it's a matter of, redirecting our minds eh. Sobrang napipreoccupy tayo sa maraming mga bagay. Sabi ko nga, pwedeng nandiyan ka, pero ang isip mo somewhere else. Nagkakasala tayo sa Diyos because you're supposed to be here to listen to God's Word. Umaasa tayong nakasamba na tayo dahil nainitan mo yung upuan na yan? No. They worship me with their lips, but their heart is far from me. Amen? Maraming repentance. There's a lot of repenting that has to be done. Dahil ang dami-dami sa atin, nandito lang, nakatingin. Pero bakante, blanco. Bakit? Ang puso ay milya-milya na ang layo dito. Nasa Lunis na yung isip natin.
Nasa kung ano-ano ng activities na pwedeng ihinto ng Panginoon anytime, sapagkat hawak niya ang ating buhay. Wala nang maraming panginginig ngayon. Wala nang maraming trembling ngayon sa unawa. Lord, anytime, pwede mong kunin ang hiningang aking hiram. Ang isip mo na doon sa tatapusin ko ang ganong kurso, mapopromote ako, mag-aasawa ako, magkakaanak ako. No. Dito ka na muna. Sabi ko nga kay kapatid na Simeon, Brother Simeon, uuwi na kayo? Opo, sa Wednesday. Nakadama po ako ng pagkalungkot. Sabi niya, Pastor, see you after 2 years. Sabi ko, Brother Simeon, yun ang mahirap sabihin. Kasi maraming pwedeng mangyari in 2 years. I really pray na magkikita tayo after 2 years. Pero walang pwedeng makapagsabi na 100% mangyayari yon. Oh, mga kapatid. Oh, my. Walang sense of urgency sa puso ng marami sa atin. Sa totoo lang. Wala. Gugulating tayo ng mga ganap sa buhay natin na walang-wala sa hinagap natin. Walang-wala. Ang taas ng pangarap mo, ibabagsak ka ng Panginoon dahil ang puso mo malayo sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, you delight yourself in me and I will give you the desire of your heart. Yung desire ng puso mo na hindi magpapahamak sa'yo. Dahil marami tayong hinahangad na magpapahamak sa atin. Ano sukatan? Paano mo malalaman? Yung po ba'y nasa kulay, nasa size? Paano mo malalaman? Ano mang bagay na naglalayo sa puso mo sa Panginoon ay magpapahamak sa atin. Amen? Madaling sukatin. Ngayon, nasa ng puso mo? Tayo lang pwede sumagot niyan eh. Hindi ka makakali. Matapos na sana. Makaihi nga, nakakasampu ka ng ihi. Balisaw-sawing ka ba? Makalabas nga. Paglabas, wala namang ginagawa. Paikot-ikot lang. Bakit? Walang puso sa salita ng Panginoon. Yung iba naman, natutunang matulog na nakadilat ang mata. Nalulungkot ako, mga kapatid. Nalulungkot ako sa realidad ng ating spiritual problem. Maliban na tayo ay sustinahan ng Panginoon. Hindi para sa akin ito. Hindi para sa akin to. Para sa bawat isa sa inyo. Sa ating lahat. Sa ating lahat. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag kayong magtatampo sa akin. Dahil kung hindi ko gagampanan ang tungkulin ko na maging honest sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, wala akong karapatang tumayo dito. Kung ang trabaho ko'y bulahin lang kayo, para lang sumaya tayong lahat. Magpapaalam tayo mamaya na lahat na ang ngiti. Hindi ako karapat-dapat tumayo dito. I'm supposed to be a herald of the truth. So paano po nagsimula si Paul dito? Basahin po natin ang verses 3 and 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng mga pagpapalang espiritual mula sa langit. Andiin po ni Paul dito sa pagsisimula niya ay ang pagpupuri, ang pagluluwalhati sa Diyos. Sa Griego po ay eulogetos. At palagay ko kung kayo ay familiar sa salitang Ingles na eulogy, magkamukha sila ng root word. Eulogetos. Yun ang ibig sabihin ng pagpupuri dito. Purihin natin ang Panginoon. Maraming mga katotohanan ang ituturo niya pagkaraan nito. Ang ituturo ni Paul pagkaraan nito sa mga susunod na mga talata. In fact, ang iba pa nga dito ay even theologically controversial. Subalit kung hindi na muna tayo dinala ng unawa sa mga katotohanan ito sa isang taos-pusong pagsamba at sa isang tunay na pagkamangha sa kadakilaan ng Diyos, we have missed the mark miserably. Pinapaalala po ni Paul
dito na ang Trinidad na Diyos ang siyang pinagmula ng lahat. Ano-ano po ang mga pagpapalang spiritual na tinutukoy niya dito? Well, the fact that we have been chosen by the Father. The fact that we have been redeemed by our Lord Jesus Christ. And the fact that we have already been sealed or certified as children of God by the Holy Spirit. Ang lahat pong ito at marami pang iba ay ginawa ng Diyos para lamang sa kanyang kaluwalhatian. Yun yung dapat maging malinaw sa atin. Hindi ang prioridad, hindi ang pangunahin ay tayo. No. Lahat ng ginagawa ng Diyos, first and foremost and ultimately, for His glory. At kung mangyari na yan, for our joy. Amen? Yan yung tamang pagkakasunod-sunod. Ano uli ang sabi ng verse 12? Ginawa niya ito para kaming mga nauna sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Gayon din po ang mababasa natin kung babasahin natin ang verse 14. Na kung tutusin, technically speaking, hindi naman directly nag-uutos po si Paul dito na dapat papurihan ng Diyos Yun yung dapat takaingatan at maging sa mga tagubiling ko sa inyo, umaasa ako, hindi nyo siya ma-misinterpret Hindi po iniuutos ang pagsamba sa Diyos Hindi po ipinipilit. But I mean, nangyayari yon sa puso. You see. So yun yung mahalaga. Kaya nga sinasabi ko na nakapaloob dito yung halaga ng pananalangin. Kahit tayo, you create in me a right heart, God. Oh God. Kumilos ka sa akin. Isang paglalarawan kung sino na ang Diyos. Dahil salita pong eulogetos, yung sinabi ko kanina, purihin ang Panginoon. Eulogetos ay hindi isang imperative verb. Ito'y isang verbal adjective. Isang paglalarawan kung sino na ang Diyos. Wala pa tayong ginagawa. Wala pa tayong sinasalita. Maluwalhati na po ang Diyos. Hindi kailangan ng Panginoong Diyos ng pagsambat papuri natin. Ayan, yung pa, minsan, di ba, mga baby talk, ayan, magiging sad si Jesus. Kasi hindi ka nag-pray. No, i-correct po natin yung bagay na yan. That may be true, pero ultimately, ang Diyos ay Diyos kahit wala tayo. Pero hindi po pwedeng tayo'y makapagpatuloy kung wala ang Diyos. Setting the record straight lang. Halimbawa, di ba sabi ko sa inyo, pareho ng root word, yung eulogetos at saka yung eulogy, English word na eulogy. Sa isang funeral po, ang eulogy ay pagpapahayag ng pagkilala sa mga magagandang nagawa na ng namaalam. Hindi po ba? Hindi naman yun yung magbabait din po yan. Hindi na, past tense na, namatay na pababangunin po ba yun? Kaya ang eulogy, binabalikan mo na lang yung mga mabubuting bagay na ginawa niya. Amen? Sa gayon din pong sentido, inaasahan mula sa ating labi ay mamumutawi po ang pagkilala sa kadakilaan ng ating Diyos at sa kasaganaan ng kanyang awa at biyaya na undeservedly ay atin ang tinanggap. Yun yung klase ng pagsamba. Recognition, oh Panginoon, you have been so good and so faithful to us. Wala tayong may dadagdag po na anuman sa Diyos. Mananatili siyang maluwalhating Diyos kahit wala tayo. Pero imposible po tayong umiral kung wala siya. Ito po sa verse 4. Bago pa man niya nilikha o likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Isipin niyo yun po. Bago pa likhain ang mundo, inibig niya tayo at hinirang niya na tayo.
So ang ibig sabihin, unconditional ang pag-ibig na inilaan niya para sa atin. Since all-knowing po ang Diyos, nang ituon niya ang kanyang pag-ibig sa atin, wala pa tayo. Lalabas po. Kahit nakita na niya ang lahat ng ating mga kapintasan. Nakita na niya ang lahat ng ating mga baho, so to speak. Bago pa tayo umiral, nagpasya pa rin siyang mahalin tayo. Think about that. Doon pa lang dapat mag-encourage na yon ng tunay na worship, di ba? Dahil kung meron mang talaga nakakilala sa atin, yung sarili natin yun tayo yung pinaka-most accurate na kung hindi tayo nabubulagan. Mamaya naman gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Wala akong problema. Siguro yung iba, pero ako, wala akong problema. Pero malinaw po mga kapatid, aminin naman natin o hindi, malinaw po na inibig tayo ng Diyos hindi dahil sa kung anumang kagandahan o katangiang nauna niyang nakita mula sa atin. Babalikan ko lang yung Romans 3, familiar passage, gaya ng nasulat sa verse 10, gaya nga na sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Bakit niya tayo inibig sa kabila ng lahat na yun? Anong sagot? Wala pala namang humahanap sa Diyos. Wala po naman palang nakakauna. Wala naman talagang nagsisikap na makilala ang Diyos. Bakit inibig niya tayo? Bakit hinirang niya pa rin tayo? Sagot po, doon sa verse 5, ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Wala na ibang sagot. Mga kapatid, wala naman tayong katanggap-tanggap na katangian Lahat tayo disqualified kung yun lang. Isa na lang ang dahilan. Pinasya niya, ginusto niya sa kabila ng pagiging unqualified natin. Doon po sa verses 6 to 8. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, wala pong ibang paraan upang ang mga makasalanan ay maligtas maliban ng may tumubos sa atin. Ang hustisya po ng banal na Diyos ay nagdidiman na ang kasalanan ay may kabayaran. At ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Yun po ang kinakatawan ng dugo May kailangan magbuwis ng buhay. May kailangan magbubu ng dugo upang masatisfy ang hustisya ng Diyos. At ayon po sa Biblia, particularly doon sa Hebrews 10:4, hindi maaari ang dugo ng anumang hayop na makapaglinis o makapag-alis ng kasalanan. So paano posible? Paano pong posible na tayo magkaroon ng katubusan? Well, another familiar passage doon po sa Romans chapter 5 beginning verse 6. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan
sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. And finally, doon po sa remaining verses, basahin po natin ang Ephesians 1:13 and 14. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita, kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamayari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya. Hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan, dahil dito, ayun na naman, papupurihan siya. Yung gawa ng Ama, yung gawa ng Panginoong Jesucristo, yung Anak, at yung gawa ng Espiritu Santo, iisa lang ang end goal. Papupurihan siya. Ang tanda po, mga kapatid, ng Espiritu Santo ay katibayan na pag-aari na tayo ng Panginoon. Yan yung tatak ng Espiritu Santo. And so therefore, kung pag-aari niya na tayo, anong ibig sabihin nun? You are not your own, for you were bought with a price. Ano gagawin natin kung ganon? So glorify God in your body. Think about that. Oh, yung whole existence natin para pala sa kaluwalhatian ng Diyos. Oh, na sobrang napakahalaga sa Diyos na ito na sumobra siya sa detalye. Whether therefore you eat or drink, maging yun. Ano nasa isip? Do all to the glory of God. Minsan sinabi ni Abraham Kuyper, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Oras mo, hindi sa'yo yan. Mine, sabi ng Panginoon. Akin ang oras mo. Huwag mo ibigay sa akin yung tira-tira. Nang matulog ka, 2:00 ng madaling araw. Tapos pagdating doon, tutulog ka na naman. Oras na po ng pagsamba. Isang linggo kang abalang-abala. Pagdating mo dito, patampata ka, wala kang lakas. Ang ibinibigay sa Panginoon, kagaya nga ng description ni Prophet Isaiah, kung alin yung pilay, kung alin yung bulag, kung alin yung walang kwenta, yun ay ibibigay. Pero, bigay nyo at gawin nyo yan sa inyong mga Panginoon sa lupa. Nakakahiya, mga kapatid, sa totoo lang. Nag-e-exist tayo for the glory of God, and yet, we are missing this very important mark. Please, it's time for us to repent. It's time for us to go back doon sa pinaka-reason purpose. Una, why He created us, and even more importantly, why He saved us and redeemed us. Oh, payo ko nga sa isa nating mahal na kapatid. Sa dulo, kapatid, baka inubos mo ang buong buhay mo, katatrabaho, hindi mauubos yan. Balansehin mo. Oh, nagdadala pa ba ako ng kaluwalhatian sa Panginoon? O binubuhay ko na lang ang SM? O kung ano man trabaho ang PLDT o kambing? Ano man ang involvement mo? Napakahalaga po ng tamang balanse. Oh, tamang balanse. Dahil nababasa ng Diyos ang puso natin. And God is not about, He does not want to have anything to do with rituals, with activities, outward, activities, hindi po. My son, my daughter, my children, give me your heart. I want your heart.